Sabi rito, the wealth of the rich is their fortress. The poverty of the poor is their destruction. The earning of the godly enhance their lives, but the evil people squander their money on sin. Sa Tagalog, pakipasa nga. Tagalog. Seguridad ng mayaman ang kanyang kayamanan, ngunit kapahamakan naman ng mahirap ang kanyang kahirapan. Ang gantimpala ng matuwid ay maganda at mahabang buhay, ngunit ang gantimpala ng masama ay kaparusahan. Ano yun? Proverbs 10, 15 and 16. Seguridad ng mayaman ay Ang kanyang kayamanan. 16. Ngunit ang katiparan ng masama ay kaparusahan. Alright, so sabi rito, the wealth of the rich is their fortress, the poverty of the poor is their destruction. The earning of the godly enhance their lives, but the evil people squander their money on sin. Ang kayamanan ng mayaman ay ang kanyang matibay na bayan. Ang kapahamakan ng dukha ay ang kanilang karalitaan. Ang gawa ng matuwid ay patungo sa buhay. Ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala. Okay, so Patayan dukha nito. Durog ang bukduka. So mapapansin natin dito, since na yung Proverbs is ito yung mga principles in life, mga reality sa buhay na kung saan pinapakita sa atin ng salita ng Panginoon na itong mga reality na ito talaga yung nangyayari sa mundo, at ito yung realidad. Kaya nga sabi rito, yung mga mayaman daw, ang kanilang muog, yung fortress kasi is City sa kanin. ay yung pinaka matibay na sa isang castle kasi yung fortress ay yung pinaka matibay City. na gusali nila, na meron yung parang isang malaking yun na Tower. gusali na kung saan kapag may gera doon sila tumatakbo, tapos sinasarado nila yun na meron lang isang bintana sa taas. So kumbaga yun ang pinaka safest place doon sa buong kaharian. Kaya ayun yung takbuhan nila kapag may mga disaster, kapag may mga gera, kapag may mga yung kapahamakan na nag-aasa kanila. So kaya nakikita natin na reality na yung pera, yun talaga yung pinaka-function, na yung pera ay yung magiging pinaka-takbuhan natin kapag may mga problema, kapag may mga sakit. Ang takbuhan natin pera. Kailangan natin pera, kailangan natin pambili ng gamot, kailangan natin sa ospital. Kaya napaka-importante ng pera. Titingnan natin na sa reality, ayun talaga yung basic na pangailangan ng tao. Which is, yung Panginoon, alam niya yung bagay ngayon sa buhay natin na kailangan talaga natin ng pera. At pera itself ay hindi masama. Kailangan talaga natin ng pera. Hindi ka naman mabuhay dito na sa panahon natin na wala kang pera. Kasi yung pinaka-basic commodity natin para tayo makain, para tayo Currency. mag-aral, kahit na anong gawin mo is kailangan ng pera.
kaya hindi siya kasalanan. Ang masama or ang kasalanan, ang pinag-ugatan ng kasalanan is yung pag-ibig sa pera. Gaman. Pagka inibig na natin yung pera, more than sa lahat ng bagay, is ayun yung kasalanan. Kasi yung pera na yun ay lalamunin ka na. I-instead. So, dapat na ang pinaka natin sa pera is maging ano siya natin, Sermon. maging pinaka-tools na tulong sa atin. Amen. Kaya, sa bagay nito, sa pinakita rito ng salita ng Panginoon, is a great fortress sa buhay natin. Kaya, isa yon sa nais ng Panginoon na dapat marunong tayong mag-handle ng pera. Dapat meron tayong mga tatakbuhan na pinakamuong, hindi mga tatakbuhan na utangan. So, ibig sabihin, dapat meron tayong mga savings, meron Amen. tayong mga Amen. na in times of disaster, in times of may natatakbuhan tayo, may madudukot tayo, may mga tayo. So, minsan niisip natin na na kaya tayo mahirap kasi wala tayong pera. Actually, meron naman tayong pera. Ang problema lang is hindi tayo marunong mag-handle ng pera. Like for example, maraming mga naging successful mga businessman na hindi naman sila nag-start ng milyonaryo na sila. Start sila sa pinakamababa. Sabi nga nung isang kwento na yung may-ari daw ng Mercury Drug. Ano ba, ang binibenta niya lang is yung aspirin. Na ayun lang daw yung doon siya nag-start kung sa aspirin. Tapos ang ano yan, kartelya lang yung dala niya. So kahit napapiso-piso lang, natutunan niyang imano sa lumaki niya hanggang sa naging kasi minsan, iniisip ng marami kapag yumaman na, hindi mangyayari yun. Kapag sa, parang ano yan, parang suntok sa buwan, kapag yumaman ka. Parang ano yun, parang maasa sa mga loto. Kapag tumama ako sa loto, yan ko, ganyan. So, sa buhay dapat maging wise tayo sa bagay na alam natin na yung kakayanan ng pera na masama siya kapag inibig siya natin pero mabuti siya kapag ginamit siya natin natin siya kasi yun naman talaga yung pinafunction niya para magigamit natin para kung ano mga kailangan natin na yun magagamit natin sa lahat ng pangailangan natin. So, dapat matuto tayo na ma-handle siya. And same time, kailangan natin na makapagbuo ng muog. Ibig sabihin, kailangan natin magkaroon ng savings para may takbuhan tayo anytime na may kailangan tayo. So, kahit na pa piso-piso lang, kahit na pa-dosos lang, pagka inipon natin, is nadami rin yun. Or kapag yung mga maliliit na mga bagay natutunan natin na mag-invest, dadami rin yun. Kaya isa yun sa mga bagay na kailangan din na matutunan natin. Kasi minsan isip natin na yung spiritual, walang kinalaman yung pera. Pero yung pera is patungkol sa spirituality. Subukan mong ang isang Kristyano wala ng pera, lalabas yung tunay na kalaguan, talagang malago ba yun, mababaw pagka nawala na ng pera. So kaya, isa yun. At hindi rin naman na nag-ano kapag ka mahirap ka, ibig sabihin hindi ka malagong Kristyano. Kapag ka mayaman ka,
Talagang Christianity. Hindi rin naman nasusukat ng Christianity pagdating sa pera. Pero yung pera is a great na para mag-reveal kung ano yung pagkatao natin, kung ano laman ang puso natin. At the same time, kung ano yung pinaka-spirituality natin. Then pangalawa, sabi dun sa verse, yung distraction daw ng mga mahihirap is yung kanilang karilataan at kanilang poverty. Dalita. Ah? Karalitaan. Daralita. Karalitaan. So, ang mahirap kaya naghihirap, Mga hindi maralita. dahil sa Maralita. wala silang mga Civils. pagkakataon or kulang salat sila sa mga pribileyo or sa mga mga chances or yung mga mahirap dahil sa minalas sila kaya naghihirap. I think kaya mahirap ay naghihirap dahil din sa pag-iisip. Kaya nga sabi rito yung kahirapan daw, ang kanilang distraction is yung kanilang karilataan. Kanilang poverty. So kasi meron silang poverty mentality. Ay yung distraction na meron sila na kumbaga hindi lang sila mahirap din sila sa kaisipan nila kaya lalo silang naghihirap. Kaya kung anong meron sila, parang tingin pa rin nila sa buhay nila, parang wala pa rin sila. Kaya lalo silang naghihirap. Unlike kung ang pinaka-kaisipan natin ay mayaman tayo. Marami tayong mga bagay na meron tayo. So yung mga meron tayo, pwede natin magamit yun at pwede pa natin maparami. Pero yung mahirap ka na, tapos isip mo pa baka or mahirap, lalo ka lang maghihirap. Kaya nga yung mga squatter, lalong naghihirap kasi ang kanilang mentality is squatter mentality. Na gano'n na lang kami, okay na kung sabihin, kontento na kami. Diba? Parang, hindi umuunlad sa buhay. Dahil sa ganung mga kaisipan. Kaya sabi ng Bible, ayun na yung kanilang distraction, yung kanilang kaisipan ng pagiging mahirap. Na Tanggap na hindi tanggap na nila yung kanilang kahirapan. buhay. Then verse 16, yung mga righteous daw ay ang kagandahan. The earning of the godly enhance their life. Yung mga godly, meron silang special na sa Panginoon na bagamat yung buhay dito is pare-parehas lang naman nabubuhay sa parehas ng mundong ginagalaw. Pero kagandahan ng mga righteous, mga godly, mga Christian is meron silang special favor sa Panginoon. Kasi hindi sila namumuhay based on din sa chances. Kasi yung mga walang Diyos or mga unbeliever, umaasa lang din yung sa parang swerte at kamalas. Kasi swerte sila Gusto. kapag kami nalas, malas. Parang ganun yung buhay ng mga unbeliever. Kapag mahusay sila, magaling sila, maano sila, makabilidad. Saka sila Pero sa mga anak ng Diyos, iisip kasi meron silang special na favor sa Panginoon. Na hindi lang sila nagtatrabaho, kundi yung Diyos na ayun yung nagpapaan sa kanila na napapayaman. At ang kagandahan doon na yung Diyos yung nagpapayaman, hindi lang din sa kakayanan natin na nagpo-produce ng kayamanan, kundi yung Diyos na nagpapayaman is iba yung dating na. For example, kung
ikaw ay matalino, right? Ikaw ay may kakayanan. Then nakapagtapos ka ng magandang kurso. Siyempre, maraming mga chances na may ibibigay sa inyo mas magandang trabaho. At sasahod ng maayos na malaki na sahod. So normal naman yung kahit na unbeliever, ganun para-parehas lang. Tama. Pero ang kaganda, kapag ikaw ay Kristiyano, meron kang meron kang favor sa Panginoon. Ano ba, kung same kayo na ganun ang naging sitwasyon na kumikita ka ng, for example, 50,000, yung sa unbeliever kumikita ng 50,000, ikaw kumikita ka ng 50,000. Eh, since na yung unbeliever walang favor ng Panginoon, wala nang poprotekta sa kanila. May yung anak niya magkakadengue, so mababawasan yung 50,000 niya. Pag na-hospital ka, ubus grabe, 50,000 niya. Dahil sa wala kang gabay sa Panginoon, wala kang kaming mga bagay na kung saan yung mauubos yun, or maraming mga bagay na madidrain yung kinita mo na yun. Unlike kapag ikaw ay Kristiyano, may favor ka ng Panginoon. So yung 50,000 na yun, pwede pang may stretch. Dahil walang makakasakit sa'yo dahil protektado kayo ng Panginoon sa walang nangyayari sa inyo yung hindi i-allow ng Panginoon. At the same time, is yung mga magnanakaw kasama rin sa protection ng Panginoon or sa anumang mga bagay na pwedeng mangyari sa inyo. So yung 50,000 na yun, hindi basta-basta agad maubos siya kasi yung favor ng Panginoon sa inyo. So bagamat hindi natin nakikita yun, bagamat hindi natin napapansin, pero ayun yung mga favor na meron tayo. Ayun yung mga privilege na meron tayo sa Christian. Na bagamat same yung kinikita natin, pero yung since na yung favor ng Panginoon, pwede dumami. Pwede mag-stretch yung 50,000 na yun. Or either, hindi man ganun yung pangyayari, kung kayo ay Kristiyano at masaya yung inyong puso at kayo ay satisfied sa mga bagay-bagay, yung mga magiging decision making ninyo is lalabas din nyo na magiging wise decision yung mga pamimili ninyo. Hindi kayo bibili ng kung ano-ano na mauubos ka agad yung sahod nyo. So lalabas din yun dun sa favor din ng Panginoon yung mga bagay nyo. Hindi lang natin mapapansin, pero ay yung mga favor na meron tayo sa Christian, na tinuturuan tayo sa mga decision na ginagawa natin. So sa favor ng Panginoon. Kaya yung mga godly, nag-i-increase talaga or dapat yung mga kinikita natin. Dahil meron tayong guidance and